Good morning po sa inyo po lahat. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? And Happy New Year po muli sa bawat isa sa atin. Ngayon po ang unang Sunday ng month of January 2022. Ayan, at tayo po ay pinatnubayan at pinagpala ng Diyos sa nakaraang isang taon. Bagamat marami po mga pagsubok, pero isa lang po ang na-realize po sana natin. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Sana pare-pareho po tayo ng reflection ng 2021. Kung ang iba, ang reflection nila madugo, malungkot, kasi marami pa rin bawal, sana tayo ang reflection natin, mas nakita natin si Lord. Alam niyo po, sa Bible, kaya minsan pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok na dumating sa atin so that in our weakness, in our pain, makita natin ang power ng God. Kasi minsan kapag masyadong komportable ang buhay, minsan doon tayo nakakalimot sa Panginoon. Di po ba? Babalikan natin sa ating mga personal na experience. Pag may mga pagsubok, talagang pray tayo ng pray. Mas lalo nating nakikita si Lord. Pero totoo din naman sa ating pong sariling karanasan na kapag medyo magaan ang buhay, medyo nagiging maluwag din tayo. At minsan nagiging insensitive tayo na yung palang ginagawa natin ay masama na sa Diyos at di na nakakalugod sa Kanya. Kaya, despite of all the things na naranasan natin, nakita natin ang kabutihan ng Diyos. And to start this year, ay nais po namin introduce sa atin ang bagong tatahakin ng preaching ay patungkol po sa pagbabalik sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin na talagang nawala tayo sa Panginoon, but there are times na minsan medyo nalilihis tayo ng ating pong nilalakad. So ito po ang magiging takbo natin, and we will start with our leaders for this year. Kung mapapansin po ninyo, every introduction ay meron tayong mga life groups na ginagawa na na-start for the past 2 years. And this year, mas lalo po nating palalakasin to sapagkat nakita po namin in our own experience, lalo tigit yung mga iilan na nagla-life group, nakita natin yung pagbabago na naitutulong po ng pagkakaroon ng cell group. Ano po ba yung cell group? Ang cell group po, magkaiba sa Bible study. Sa Bible study, nag-aaral tayo. Sa cell group or life group, buhay po ang pinag-uusapan natin. Okay, so buhay, kanya-kanya. Doon, nagmamarites, pero hindi yung masamang marites. Pinag-uusapan natin ang buhay natin, paano tayo babalik sa Panginoon. So, yun po ang susubukan nating gawin. We are praying na iloob to ng God at sisimulan po natin sa ating mga leaders. Mamaya sa announcement, i-announce ito, at every last Saturday of the month, ay magkakaroon po tayo ng leadership training. Training sa lahat. Hindi po talaga totally training, kundi training of life na lalong maibalik natin sa Panginoon. Sa mga elders, deacons, deaconess, all auxiliary leaders, Sunday school, lahat po ng may ministering ginagawa, IT, music, lahat po, a-attend po tayo doon. So, every last Saturday of the month po yun. And doon, pag-uusapan natin, how can we parang realign o may formation ulit natin yung ating pong buhay papalapit sa ating Panginoon. So kung kayo po may mga life groups na ginagawa or katulad ng Sunday School Department, meron na silang mga devotions na ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayo doon. Pero yung ibang mga auxiliary leaders natin na wala pang ganon, yun po ang susubukan natin gawin. And we will pray na hindi po ito maging programa. Okay? Tatandaan po natin, itong gagawin natin ito, hindi program. Na basta sige, gawin na lang natin para matapos ng programa. Hindi po. This is life. Nais nating gamutin ang ating pong buhay na bumalik po tayo sa Panginoon. Kaya our team will be going back to God. Okay? Or spiritual formation yung gagawin natin. Yung bang hindi natin namamalayan Christian ka, nagsaserve ka kay Lord, pero paglabas mo, yung lifestyle mo, hindi natin napapansin. Hindi na pala pang Christian. So medyo nagiging complacent tayo when it comes to our relationship with God. Palibasa, akala na matutumbasan ng ating pong mga ginagawang paglilingkod, ng ginagawa nating mga offering, ng ginagawa nating mga binibigay nating mga talents, yung ating mga liku-likong buhay. And we think na unnoticed ito ng Lord.
Maaaring nararamdaman ninyo, hindi naman siguro alam ni Lord to. Nagkakamali po kayo. Alam lahat ni Lord yung mga ginagawa natin. Sabi nga ng isang message na napakinggan ko, mas kilala ni Lord ang sarili mo kaysa sa atin. Kung paano ko kilala aking sarili, mas kilala ka ni Lord. Okay? So yung mga bagay na hindi mo alam sa iyong sarili, mga bagay na hindi mo tinatanggap sa iyong sarili, alam ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin at siya rin ang tumubos sa atin. So, let us be open with this. Alam ko, mga busy tayo, pero I hope we can find time with God. And alam niyo po, ang isang realization na lagi ko pong kinakwento when it comes to this pandemic, muli tayong na-remind that life is really short. Hindi po umikse dahil may COVID, but medyo naging busy lang tayo and we don't realize, maiksi nga pala talaga ang buhay. Hindi naman pwedeng sinasabing matanda ka tsaka ka mamamatay. May namamatay na bata, may namamatay na malakas, may namamatay hindi dahil sa COVID, may namamatay sa aksidente, may namamatay sa hindi magagandang pangyayari. Maiksi po talaga ang buhay. One of the wisdom that David want from God, sabi niya kay Lord, Lord, teach me to number my days. Sabi ni David kay God, Lord, turuan mo naman akong bilangin yung buhay ko. Nakakaunti lang pala ang buhay ko dito sa mundo. Na huwag akong maging complacent, huwag akong maging palagay na mahaba pa ang buhay ko. Because any moment, any time, pwede na pala akong mamatay. Is that true, mga kapatid? Totoo ba yon? Na pwedeng mamaya, patay na tayo? Pwede. Maaaring paglabas, huwag naman sana. But it could happen. No one knows. Kaya ngayon pa lang, let us realign ourselves back to God. Kaya minsan kung alam natin, iba kasi isipin, kung alam ko lang na ako'y mamamatay na, sana ibinigay ko na lahat para kay Lord. Hindi ko na sana binili ito. Hindi ko na sana ginawa ito. Then, well, let's live with that kind of principle. Baka ito na ang last. So I will give it my best. Bibigay ko na yung best ko kay Lord, yung pagmamahal ko sa pamilya ko, hindi na ako magiging prideful sa kanila, hindi na ako magiging masama ang loob, magpapatawad na ako, because maybe it will be my last. Okay? Huwag tayong maging complacent with life na bata pa ako, malakas pa ako. Let's go back to God. At tamang-tama, ito pong bagong book na pag-aaralan natin, the Book of Malachi. Ang Book of Malachi, probably hindi natin gasino binabasa. Siguro ang binabasa lang natin dito, chapter 3. Ninanakawan ba ako ng Diyos? Ninanakawan niyo ako sa pamamagitan ng ikapo, tuwing offering. Pero alam niyo, ang tutusin, kung pag-uusapan natin ng buong book Malakay, hindi ikapo ang problema ng chapter 3. Actually, kung pag-aaralan, kung tatanungin niyo po ako bilang nagtuturo po ng salita ng Diyos, hindi talaga siya pang-offering. Because iba ang concept ng offering ng New Testament at concept ng giving ng Old Testament. Una sa lahat, wala na tayong templo. Ang tithes and offering pang templo. May templo po. Ang church building po, hindi po templo. Ang templo ng New Testament, ano po? Ito. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, walang templo na paglalagayan. So magkaiba ang concept. We will go on later with that sa chapter 3 kapag nando na tayo. 2 months nating pag-aaralan ito. At makikita natin, iba ang purpose ng tithing, iba ang purpose ng offering. Sabi nga ni Brother Jerry, mas matindi daw ang offering ng New Testament. Kasi sa Old Testament, 10%, ika-10% lang. Sa New Testament, possession. Lupa ang i-offering. Ari-arian ang ibinibigay. Kaya, mas maganda pa rin sa New Testament. So, going back to God, ano ba ang aklat ng Malakay? At paano natin ito makikita? The book of the prophet Malakay, nangyari po ito 100 years after the Israelites returned from exile. Alam niyo po yung exile? Sila po'y sinakop. Tandaan niyo po yung story? Sinakop ang bansang Israel, Daniel, dinala sila doon sa Babylonia, tapos pinauwi po sila. Nung sila po'y pinauwi, okay, sabi ng Panginoon sa kanila,
itatayo niyo ulit ang templo. So itinayo na nila. Okay? Sa prophet Nehemiah, Ezra, nandun po yan. Ngayon, the people living in Jerusalem become unfaithful and stubborn once again. Nung sila'y naandun na sa Jerusalem, the very reason kung bakit sila sinakop, anong sabi ng God? Kapag hindi kayo tumino, kapag hindi nyo iniwan yung mga Diyos-Diyosan ninyo, kapag hindi kayo naging tapat sa akin, sasakupin kayo ng ibang bansa. Hindi sila nakinig. Sinakop sila. Ngayon sila humingi ng tawad, pinabalik sila ng Diyos, inuulit-ulit nila yung dahilan kung bakit sila nadapa. They become so stubborn once again and become unfaithful to God. The book is all about reminding the people of what they have forgotten about their covenant with God. So very timely, ganun din sa atin. Gusto ko nating buksan itong pag-aaral na ito. Teka, baka ilang taon na tayo? 100-something years na, 117 na ang liliw. Parang ganito. Maybe konti, we need to be reminded regarding our relationship with God. At baka mamaya nakikita natin, medyo nalilihis na tayo. Kasi ang mga Israelites, ang dami nilang tanong sa Diyos. Kaya yung sa chapter 3, kaya ko po ginagamit yung chapter 3, kasi chapter 3 lang kasi yung alam natin. 'Di ba? Sabi ng Israel, Lord, di ka na nagiging tapat sa amin. Pero sabi ni Lord, totoo, ninanakawan niyo ako. Ito po ay series of questions of Israel regarding to God. May mga tanong sila sa Diyos. Lord, mahal mo ba ako? Lord, parang hindi mo na kaya ata kami na sumasagot ang Diyos. Yun po yung pag-uusapan natin throughout the prophet Malachi. Babalik tayo sa ating pong relasyon sa Panginoon. So, for this Sunday, ang title is, Did God Really Love Me? Ang tanong ng bansang Israel, Lord, mahal mo ba talaga ako? Naranasan niyo na po bang tanungin si Lord nito? Naapektuhan ang buhay natin, trabaho, nawalan tayo ng mahal sa buhay, sinaktan tayo, ang dami nating mga pagsubok, and then you look up to God. Christian ka, sumisimba ka, Lord, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, bakit mo ko pinapayagang dumanas ng ganito? Ganon ang tanong ng Israel. Lord, mahal mo ba talaga kami? Bakit mo pa kami pinabalik dito? Kung pakiramdam naman namin, hindi naman kami nag-umuunlad. Have you ever tried to ask God, Lord, mahal mo ba talaga ako? Natanong niyo na po ba ito? O minsan sumagi sa inyong isipan nung panahon na kayo nasaktan, nung panahon na kayo nahirapan, tinanong niyo ba ang inyong sarili, mahal ba talaga ako ng Diyos? Nung tayo po yung mga bata pa, kapag pinapahalo tayo ng magulang natin, parang hindi ako mahal ng nanay at tatay ko. Lagi na lang bawal, lagi na lang hindi payag. Ganon din sa Diyos. Pray ako ng pray sa iyo, Panginoon, 3 taon ko nang pinagpe-pray, di mo binibigay, hindi mo siguro ako mahal. Sumagot ang Diyos. Sumagot ang Diyos sa kanila. At yun po ang pag-uusapan natin. Nakita ng Diyos ang problema ng tao. Akala natin, hindi nakikita ng Diyos. Akala nyo, walang pakialam si Lord. Minsan, nakakalimutan natin, may feelings po si Lord. The same emotion and feelings na meron po tayo, kay Lord po galing yun. Kaya huwag nyo pong isipin na okay lang siguro kay Lord to. Okay lang siguro kay Lord na gawin ko ito. Oo, okay lang. Pero tandaan ninyo, may feelings din si Lord. Nasasaktan din siya. Kala natin hindi nagagalit ang Diyos, hindi nasasaktan ang Diyos. Kung ba naman mamatay yung anak niya doon sa krus? Tapos ibabaliwala ng mga tao, mismong binigyan niya ng buhay. Nung tayo binautismuhan, nangako tayo, simula ngayon, hanggang ako'y mamatay, ikaw lang, ang Panginoon lang. Tapos, along the way, kinalimutan na natin siya. Nabulag na tayo ng material na bagay, nabulag na tayo ng mga bagay dito sa mundo. Sa tingin ba natin hindi nasasaktan ng Diyos? Na sinasabi nating Lord, pero ang totoo minsan hindi naman talaga siya ang nagiging Lord. Sabi ng Diyos, nakita ng Diyos na ang tao ay hindi na interesado sa pag-ibig niya. Natanong niyo na po ba ang inyong sarili, bakit kayo nandito?
Are we still interested of God's love? Or are we just interesado na lang ba tayo sa blessing ni Lord? Kaya tayo nandito kasi meron tayong hihingin kay Lord. Sabi ni Lord, hindi nyo na ako mahal. Sabi ni Jesus Christ sa Revelation, nakalimutan nyo na yung una nyong pag-ibig. Nanlamig na kayo. Sila ay nabulag at akala ay tama pa din ang ginagawa nila. Ako naman yung naglilingkod. Minsan tinanong ko to sa akin sarili, pastor naman ako, siguro wala naman akong maling gagawin. Hindi. Akala nila, tama pa din ang ginagawa nila. Just because they are attending Sunday, doing their Levitical task. Parang tayo din. Sabi dito, minsan, nagiging insensitive tayo sa trato natin sa Diyos. One of the common things na binabanggit ko po, minsan ginagawa nating grocery si Lord. Pupunta tayo kapag may kailangan. Nagiging insensitive tayo. Hindi natin nasusuri kung buong pusong pag-ibig pa ba ang ibinibigay natin sa Kanya. Minsan tinanong si Jesus, what is the greatest commandment? Sagot ni Jesus, to love the Lord your God with all of your heart. Tanungin natin ang ating sarili. Mahal pa ba natin si Lord ng buong puso? Minsan nagiging insensitive tayo kay Lord. Ayaw natin na na-offend tayo. Minsan, di ba, ganon? Yung asawa ko, ganito na. Yung anak ko, napabayaan na ako. Yung kapitbahay ko, hindi man lang marunong makiramdam. Hating gabi na, nagbibidyoke pa. Di ba? Ganon na sinasabi natin, di ba? Napaka-insensitive talaga na ng mga kapitbahay natin. Napaka-insensitive talaga ng mga taong nagdadrive sa kalsada. Minsan ganon. Pero have you ever tried to think na minsan baka nagiging insensitive din tayo with the way we treat the Lord? Dahil sa pagiging bulag natin, madalas tayo pa ang nagdududa kung mahal ba talaga tayo ng Diyos. Minsan tayo pa ang nagtatanong, Lord, hindi mo na siguro ako mahal. Sumagot ang Panginoon. At yan po ang titingnan natin. There are two things na gusto po nating sagutin. Bakit akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos? Anong dahilan? Bakit nararamdaman natin at times, hindi naman palagi, pero may mga moment, to be honest, minsan nararamdaman ko ito, Lord, bakit naman ganun? Ito ang dahilan. Bakit akala? Pag sinabing akala, hindi naman totoo. Akala lang natin. Akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. Tingnan natin. Sabi ng God sa verse 2, chapter 1 ng Malakay, inibig ko na kayo noong unang panaman. Subalit sinasabi naman ninyo, ito daw ang sabi ng Israel, ito pong prophet of Malakay, si Lord po talaga nagsasalita. Paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Sabi ni Lord, mahal kita. Pero ang sagot ng mga tao, minsan sagot natin, sige nga Lord, paano mo pinakitang mahal mo kami? Kung mahal mo kami, di sana buhay pa sana yung mahal ko sa buhay. Kung mahal mo kami, bakit ganito kami ngayon? Kung mahal mo kami, dapat di mo kami pinaghihintay. Sabi ng bansang Israel, mahal ko, paano mo kami pinakita ang pag-ibig? Ito pala ang dahilan. Ito. Bakit akala natin hindi tayo mahal ng Diyos? Nakapokus kasi tayo sa problema at hindi sa plano ng Diyos. Pag nakakita kayo ng plano, meron po bang step 1, 2, 3, and 4? Ang kabuuan po ba ng plano ay nasa step 1 lang? Hindi. You have to look doon sa process ng plano. Kaya lang, ang tao nakatingin lang sa problema. Discouraged na ang bansang Israel kasi pakaramdam nila, wala nang plano ang Diyos. Lord, nasa na yung Messiah na sinasabi mo? Hindi mo talaga kami mahal. Kukunti na lang, last na to Malakay, tapos after 400 years na lang, papanganak na si Jesus. Nakatingin kasi sila doon sa problema. Hindi nakatingin sa plano. Kaya ngayon, discouraged na sila kasi sa problema na lang sila nakatingin. Minsan, kaya akala po natin hindi tayo mahal ng Diyos, nakatingin lang tayo sa problema. At dahil sa pagtingin natin sa problema, na-discourage na tayo. Wala tayong trabaho. May sakit tayo. O nga naman, kung doon ka titingin, mahal pa ba ako ng Diyos? Pero kung nakita mo, anak, step 1 pa lang yan.
Kasi sa step 2, may mangyayaring maganda sa'yo. Mag-focus tayo sa plano ng Diyos. Discouraged na tayo sa mga nangyayari sa buhay natin at pinili na lang natin na hindi pakinggan ang magandang plano at dahilan ng Diyos. Minsan sa sobrang discouraged na ng mga tao, ng mga Christians at times, ayoko na makinig ng prayer na yan. Hindi na ako makikinig. Morning devotion. Hindi na ako makikinig ng streaming. May problema ako eh. Nabigang matigas na ang kanilang puso, naging bingi na sila, kasi ayaw na nilang pakinggan ang pangako ng Diyos. They become so discouraged because of their situation. Kaya kapatid, huwag tayong pa-discourage. Maganda ang plano ng Diyos. Bagamat kay Jeremiah itong plano na ito, pero alam kong ganun pa rin ang plano niya sa New Testament. Sabi ng Lord sa Jeremiah, di ba, I have plans for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope. Pero chill ka lang. Chill ka lang. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, huwag pa-discourage. So if you are ever discouraged at this moment, remember ang isang pangako ng New Testament sa Romans 8, all things work for good. All things work for good. With a condition for those who love Him. Huwag pa-discourage, kapatid. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang pa-discourage. Kung nasaktan ka, na-offend ka ng mga tao, sinaktan ka ng kapitbahay mo, sinaktan ka ng mahal mo sa buhay, well, huwag kang pa-discourage. Kung sobra tayo naapektuhan ng pandemic, huwag tayong pa-discourage. Maganda pa rin ang plano ng Diyos kesa sa plano natin. Sabi nga ni Joseph, minsan yung mga tao gagawa ng hindi maganda sa atin. Ang sabi ni Joseph, ang dahilan nyo para saktan ako. Pero ang sabi ni Joseph, ang dahilan ng Diyos para mapabuti ako. So minsan, intentionally sasaktan ka ng mga tao, intentionally sasaktan tayo ni COVID, but in the end, yung plano pa rin ng Diyos ang maganda. Okay? So huwag kang pa-discourage. Huwag yun ang magiging dahilan kung bakit di ka nasisimba. Huwag yun ang maging dahilan para hindi ka na magdi-devotion, hindi ka na magpe-pray. Tuloy lang tayo. So kung tayo nawala, balik ulit tayo. Balik tayo. Okay, sabihin mo sa iyong sarili, babalik na ako. Okay? Number 2, naging dahilan din nila kung bakit akala nila hindi na sila mahal ng Diyos. Ito'y mabigat. Ginawa ng tao na ritual yung relasyon sa Diyos. Gumaganap naman sila. Yung mga Levites, nag-o-offering sila, pero nawala na yung amor. Nawala na yung love. Na yung dahilan kung bakit nila ginagawa yon dahil mahal nila si God. Mahal nila ang Diyos. Ginawa na nalang ritual yung dala ka ng hayop doon sa unahan. Dala ka na nun. Sasabihin ng mga Levites naman, sige, patayin na yan. Naging ritual na lang yung kanilang ginagawa. Yung ginagawa natin, dahil sa pag-ibig sa Diyos, ay ginagawa na lang natin dahil sa obligasyon. Minsan tinanong ko din ang aking sarili. At sinabi ko sa aking sarili, wala, pastor ako gagawin ko ito. Nakalimutan ko, hindi ko pala yung ginagawa dahil ministro ako. Nakalimutan ko, ginagawa ko pala yon kasi mahal ko ang Diyos. Kaya nga going back to God Kayo po, wala papagalitan ako ng nanay ko pag di ako sumimba hindi Pastor kasi ako elder kasi ako diakono kasi ako diakonesa kasi ako kaya no choice. Parang naging dating obligasyon. Ganun na nangyari sa Israel. Kaya pakiramdam mo, hindi na ako mahal ni Lord. Pinahirapan ako Kasi ang naging dating ng relationship kay God ay parang naging obligasyon. Minsan sa pamilya, ganun din, Akala mo, okay kayo ng asawa mo, ng anak mo, ang naging dating obligasyon na. Obligasyon mo ipagluto, obligasyon mong bigyan ng baon, obligasyon mong gawin ito, obligasyon mong intindihin, obligasyon mong ipaglaba. Nakalimutan natin na kaya mo ginagawa yun kasi mahal mo yung asawa mo. Mahal natin ang ating anak. Mahal natin ang ating mga magulang. Wala, nanay at tatay ko yun Sino bang masusunod dito kung di nanay at tatay ko? Kaya kahit labag sa loob mo, gagawin mo kasi sa tingin mo, wala anak lang ako.
Nakalimutan mo na kaya mo ginagawa yon dahil mahal mo ang mga magulang mo. Amen? Na kaya ka susunod sa kanila, hindi dahil sila ang nagpapaaral sa'yo, hindi dahil sila ang authority ng bahay nyo, na ang sa thinking mo, pagtanda ko, aalis na ako dito. Hindi ganun. Nakalimutan mo na kaya ka susunod sa kanila. Number one, dahil yun ang gusto ng Diyos, na sumunod ka sa magulang mo. At pangalawa, nakalimutan mo, mahal ko nga pala ang nanay at tatay ko. Amen? Mahal po ba natin mga magulang? Taas po ang kamay, mahal ang kanilang mga magulang. Ayan. Sino po dito ang mahal ang kanilang mga asawa? Nakalimutan natin, na kaya natin sila ipinagdadrive. Na kaya mo sila sinusuyo. Hindi dahil obligasyon mo bilang asawa. Mahal nga pala natin sila. Nga pala, mahal ko nga pala yun. Mahal ko nga pala yung asawa ko. Joke lang, mahal ko po yan. Kaya minsan, we grow apart. Meron ako nabasang yung article, sabi ng asawa, ang ritual nila, nag-I love you sila tuwing morning. Ngayon, papaalis na yung lalaki, nag-I love you na ba ako sa'yo? Sabi ng babae, parang, pero siguro nag-I love you ka na. Naging ritual. Na, yung dating relationship, kaya akala ng iba, okay naman kami. Kamusta kayo mag-asawa? Pag tinanong ni pastor, okay naman po. Ang ginagawa namin, sumisimba kami sabay. Pero ang tanong, okay ba pa talaga? Ako, nag-obligasyon. Ngayon, tanungin natin kay Lord. Kasi, itong ginagawa natin, ritual po ba ito? Hindi. Anong meron tayo kay Lord? Relationship. Obligasyon pa ba ito? Obligasyon pa ba? O dahil mahal ko si Lord? Let us go back to God. The reason why I'm singing. The reason why I'm serving. The reason why I'm listening. Sa mga kapatid naming may ministry. Mga nasa social media ministry, youth ministry, committee ministry, part po kayo ng mga committees ng church, part po kayo ng mga may ginagawa. Tanungin po ninyo ang sarili, bakit mo ginagawa yan? Lalo na sa panahon na hirap ka na. Sa ministry, alam niyo po, hindi laging madali. Alam niyo, madali mag-ministry? Hindi. Because it involves heart and emotion. Hindi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi sa katulad sa pagtatrabaho sa labas, na pwede kang magtrabaho kahit masama ang loob mo sa kasama mo. Ito hindi. Dito kailangan mahal mo yung mga kasama mo. Mahal mo yung ginagawa mo. Kasi magiging walang kabuluhan niya kung walang pagmamahal. Kaya tanungin ninyo, sa panahon na kayo po ay nahihirapan, bakit ko nga ba ito ginagawa? Tandaan po ninyo, bagamat na andun po yung search, yung calling of duty, call of duty, na kailangan natin gawin to kasi may panunumpa tayo sa Panginoon. Pero the very essence of why we are doing this is all about relationship. Hindi ito obligasyon. Ito ay relasyon sa Diyos. Amen? Kaya ko to ginagawa dahil mahal ko si God. Sabihin nyo nga po, I love you, Lord. Kaya tayo sumisimba, kaya kayo nag-share. Ay sabi ni Pastor, i-share ko daw yung streaming. Hindi. We do that because we love the Lord and we want the people to know the Lord. It is the very reason. Iyon ang dahilan. So dalawa lang yun. Diba? Tinitingnan lang yung problema, hindi yung plano. Pangalawa, tinitingnan na ritual na lang at di relasyon. Sagot naman ng Diyos. Ito, number 2. Dalawa lang po ito. Ang patunay naman na mahal tayo ng Diyos. Ito naman ang fruit na tayo yung mahal ng Diyos. Ngayon, kung babasahin natin itong mga talata, hindi natin magigets, pero babasahin ko po sa inyo. Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang salinlahi? Sa mga anak, balikan natin, sa buong mundo, ang pinili ng Diyos si Abraham. But it doesn't mean na hindi niya mahal ang buong mundo. Ngayon, nagkaroon ng anak si Abraham, si Ismael at si Isaac. Pinili ng Diyos si Isaac. But it doesn't mean na hindi niya mahal si Ismael. Nagkaroon ng anak si Isaac, ang pangalan ay Jacob at Esau. Ang pinili niya ay si Jacob, hindi si Esau. Hindi dahil sa hindi niya mahal si Esau,
kundi si Jacob ang pipiliin niya. Nagkaroon ng bansang Israel, but it doesn't mean na hindi niya bahal ang buong mundo. Ito ang dahilan ng Diyos. Pinili ang Israel para maging pagpapala sa buong mundo kasi doon ipapanganak ang Kristo. Nung ipinanganak ang Kristo, mahal niya na ang buong mundo. Nagets po ninyo? Ay, unfair si Lord. Kasi mas pinili niya si Jacob at si Esau. Pero kung ganun man ang magiging logic natin, wala tayong pakialam kasi siya ay Diyos. May karapatang pumili ang Diyos dahil siya ang Diyos. Pero hindi niya pinili si Jacob dahil mas mabait si Jacob. Sino si Jacob? Manloloko. Kaya pag kayo ay naging pinili ng Diyos, it doesn't mean that you are a better person. Halimbawa ako, hindi porket ako'y pastor, I'm a better person, I'm a better Christian than anyone else. Pare-pareho lang tayong magkakamali. Baka nga mas masahol pa ako kaysa sa inyo. All deserving of God's grace. Walang nakakaangat. Lahat pantay-pantay. Ganon ang nangyari dito. Ngayon, sabi dito ni God, kahit na masama yang si Jacob, pinili ko pa rin siya. Going to the New Testament, talo na tayo dito sa isang verse, Sister Yes, sa slide 16. Hindi deserving ang Israel, pero pinili pa rin din niya ang bansang ito. Pinili pa rin niya ang bansang ito. Next slide po. Ayan. Isipin mo ang bansang Israel, reklamo ng reklamo sa wilderness. Reklamo ng reklamo, suway ng suway. Pero anong ginawa ng Diyos? Minahal pa rin sila. Going to the New Testament, reklamo tayo ng reklamo, gawa tayo ng gawa ng masama. Anong sabi ni Lord? Nung namatay siya doon sa krus, mahal pa rin kita. In Romans 5:8, God demonstrates His love by this. While we are still sinners, Christ died for us. Kailan po namatay si Lord? Hindi nung sumisimba ka na. Namatay si Lord noong mga panahong hindi natin siya pinili. Sabi dito, dapat tayo ang mamamatay. Okay? Okay. Mahal niya tayo kahit tayo yung masama. Minahal tayo ni Jesus sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Amen? Mahal ba talaga tayo ng Diyos? Amen po? Kaya wag nating pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos. Kasi nung namatay si Jesucristo doon sa krus, hindi yun yung panahong mabait ka. Ito yung panahon na tayo gumagawa ng masama. Mahal pa rin tayo ng Diyos. At kahit na patuloy tayong gumagawa ng masama, mahal pa rin tayo ng Diyos. At inaantay tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Dapat tayo ang mamamatay. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pero sabi ni Lord, mahal kita, ako na ang mamamatay para sa'yo. Kaya, kung mahal ba ako ng Diyos, kahit kailan, kapatid, huwag nating pagdududahan. Kasi kung pagdududahan natin ng Diyos, kung talagang tayo mahal, kung magiging paiiralan lang ng Diyos yung pagiging just niya, Genesis chapter 3 pa lang, tapos na tayo. Ano nangyari sa Genesis chapter 3? Nagkasala ang tao. Doon pa lang, sana tapos na. Umabot ng Revelation. Wala pa nga tayo sa Revelation eh. Paulit-ulit na pagkakamali, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya ito kapatid, wag na wag mong pagdududahan si Lord. Lahat ng meron tayo, dahil kay Jesus, meron tayo. Hindi dahil deserving tayo. We don't deserve anything because we are all sinners. What we deserve is death to hell. Pero because of Jesus Christ and His amazing love, grace, meron tayo ng lahat. So instead na magreklamo, be thankful to the Lord. Kaya ang tanong, pinatawad tayo sa kasalanan dahil kay Jesus. Mahal ba tayo ni Lord? Oo, mahal ka ni Lord. Walang duda. Sabihin nyo nga po, walang duda. Ngayon, sa pagtatapos, kung tayo'y mahal ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Ito po ang take home. Lalong lumapit sa Diyos. Lalong lumapit sa Diyos. Umiwas sa kasalanan. Kapatid, kung meron ka pang kasalanan ginagawa, isuko mo na yan kay Lord. Binanggit ko noong December 31 yan. Lahat ng mga hindi tama, na alam mo namang hindi tama, pero pinipili pa rin natin gawing mali, hihingi na natin ng tawad sa Diyos. Ngayon, kung meron mang hindi pa tumatanggap naman kay Lord, lumapit ka. Mamaya, aawit tayo.
You can message us or you can come in the front and accept the Lord. Umiwas na sa kasalanan at piliin lagi ang sundin si Lord. Number 2, maging grateful at huwag magreklamo. Mahal ka nga ni Lord eh. So lahat ng meron ka dahil sa pagmamahal ni Lord. Kung tutuusin, dapat nga wala na eh. Kaya kung meron mang mga delays, kung meron mang hindi binigay, kung meron mang binawi ng Diyos, huwag magreklamo. Kasi kung tutuusin, dapat wala na nga. Pero binigyan pa rin tayo ng Diyos kasi nga mahal na tayo. Lahat ay biyaya ng Diyos. Huwag natin ipagmalaki kung ano man ang meron tayo because it is all by the grace of God. Pangatlo, kung kayo man po ay nahihirapan sa panahong ito, magtiis at magtiwala sa Diyos. May plano po siya. Sabi nga ng matatanda, may awa ang Diyos. Totoo po, may awa ang Diyos. At maganda ang plano niya. Sabihin mo sa katabi mo, may awa ang Diyos. Sabihin mo, maganda ang plano niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So this is the first message of the book of Malachi. Let us go back to God because God really loves us. Tayo pong lahat ay tumayo.